Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 4:04 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was. Biyernes, Marso 13, 2026. Ako ang inyong tagbalita, JP Herbas, kagkaroon sa aton mga headlines. Presyo kag supply sa mga agri-fishery products sa rehiyon nagapabilin nga estable suro sa DAWV. 42 ka Ilonggo OFW nga taga-probinsya sang Iloilo nag-request ng repatriation kasunod sa padayon nga giyera sa Middle East suno sa Peso Iloilo. DTI Region 6 employees work from home kada Biyernes. Outstanding Local Population Officers sa rehiyon ginpadunggan sa ginhiwat nga 2025 POV o kon POPDEV Awards. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, plus 4 sa isa hapon. Radyo Pilipinas News. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita. Nagapabilin nga estable ang presyo kag supply sa mga agri-fishery products sa rehiyon sa piyak sang pagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Ini ang sandig sa pinakaulihi nga pagbantay sa Department of Agriculture Western Visayas sa nanuhay-tuhay nga merkado. So kay DAWV Regional Technical Director for Operations and Extension Maria Teresa Solis, subong nga simana, hindi pagwawa mabatyagaan bangod sa inventory kag stock sa mga retailers kag wholesalers sa nanay tuhay nga merkado publiko. Apang natag ni Solis, nga ginapaabot nga magsaka ang presyo sa sining nga mga produkto kung makasugod na sa pagbasaka man sa ilang presyo ang mga supplier, partikular ang mga naghalin sa gwa sang rehiyon. Lakip sa mga ginatanaw nga magasaka presyo ang mga utan nga naghalin sa Baguio kag Mindanao bangod sa ginapaabot nga pagsaka sang ilang transport cost. Nagalaw naman si Solis nga hindi maapektuhan ang presyo hanay sang bugas bangod tig-alani na kag bugana ang ini nga produkto sa rehiyon. Para makatipid sa mga paniyampo, nagapadugan si Solis sa publiko nga magkinot kag kung mahimo sugura ng pagtanom sa mga ulutanon. Nagpanugan man si Solis sa mga supplier kag mga manugbaligya nga hindi magpamintaha sa baylo magbulig sa tanan nga hindi matamaan sa naging epekto sa kinagamo sa US, Israel kag Iran. Sa iban pa nga balita, Radyo Pilipinas News. 42 ka Ilonggo OFW nga taga-probinsya sang Iloilo naga-request sang repatriation kasunod sang padayon nga giyera sa Middle East suno sa Peso Iloilo Province. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Yara sa 42 ka mga Ilonggo OFWs ang nag-request ng repatriation kasunod sang padayon nga ginamo sa Middle East. Suno kay Peso Iloilo Province Chief Cynthia Dario ang mga OFW ang nagpahayag sang pagkaalarma sa posibleng madulot nga peligro sang padayon nga giyera kay papamumba sa ila lugar.
Halin sa ginsugudan ng monitoring sa Provincial Help Desk, may 12 ka Ilonggo OFW ang gusto nga ng mga pauli. Halin sa Kuwait, pulo sa UAE, siyam sa Qatar, 3 halin sa Jordan kag Saudi Arabia, may 2 sa Lebanon, kag 1 sa Israel. Sa datos ng Peso Help Desk, may masobra 12,000 ka mga Ilonggo OFW nga taga-probinsya sa Iloilo ang ginpaidalom na sa profiling sa Middle East. Ginendorso na sang Peso sa opisina sa Department of Migrant Workers kag OWA ang ngalan sa mga Ilonggo OFWs nga gusto buligan para sa repatriation. Wala naman sang datos ang Peso nga mayara sing nabalhag nga napatay o kung nasamaran sa mga Ilonggo OFWs sa tunga sang padayong nagyera sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Magapaidalom sa work from home kada Biyernes sa mga empleyado sa Department of Trade and Industry Western Visayas o kung DTI-WV. Inibilang pagsunod sa nangin mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatuman sa special work arrangement agud makakinot sa gatong kag kuryente. Magapabili naman nga bukas ang opisina sang DTI Region 6 kada Lunes tubtob Huwebes halin alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Para sa mas mapos kag madasig nga pagproseso, ginpabay sa ahensya ang publiko nga maggamit sang ilang mga website, email kag Facebook samto sa ila mangin kinahanglan. Radyo Pilipinas News. Governor Javier nagaparawagan sa pagkilot sang enerhiya sa nagapadayon nga krisis sa Middle East. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas Report. Nagapangabay si Antique Governor Paulo Javier sa pagkinot sang enerhiya kagatong sa nagapadayon nga krisis sa Middle East nga nagaapekto sang global oil supply. Sa iya ginpagwa nga statement ginpahayag sang gobernador nga bangod sang global uncertainty, nagapanghanda na ang probinsya sa posibilidad sang fuel shortage kag pagtaas sang presyo sang gatong. Kadungan sini nagpatuman na sang compressed work week kag fuel saving initiatives ang provincial capital bilang suporta sa panawago ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagkinot sang enerhiya. Ginahingyo man ni Javier ang mga residente nga magpatuman man sang disiplina sa pagtipid sa gatong samtang hindi pa klaro kung tubtubsan o ang matuga nga epekto sa ekonomiya sang krisis. Gintawag man sang gobernador ang atensyon sa mga negosyante labi na ang mga gasolinahan nga magpabilin nga patas sa pagpresyo sang gatong kag siguraduhon nga wala sang may mag-hoard. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagin nga balita, outstanding local population officers sa rehiyon ginpadunggan sa giniwat nga 2025 PopDev Awards. Ang detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas Report. Kinpasidunggan sa Commission on Population and Development Region 6 sa giniwat ka 2025 PopDev Awards sa mga outstanding local population officers sa Western Visayas. Giniwat ang programa sa Goldberry Lights sa Iloilo City. Ginkilala sa DepDev Region 6 ang partnership upod sa CPD sa pagduso sa Population and Development Agenda sa Western Visayas. Ginakinalagid sa DepDev Region 6 ang importansya sa Population and Development Strategies para sa epektibo nga pagdiyon sa mga pulisa nga nagaserbe naman basihan sa pagpatuman sa mga programa kag sustainable investment para sa kauswagan sang rehiyon. Sa iya mensahe ginpanginbulahan naman ni Commission on Population and Development 6 Director Harold Alfred Marshall ang nangin partisipasyon sang tagsa ka LGU kag partner agencies sa pagsuporta agud mangin madinalagon ang programa. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang gin-abi-abi ni Provincial Administrator kag si Governor Raul Banyas ang pagbisita sa mga delegado gikan sa Commission on Population and Development o kon PopDev Region 6 kag sa Provincial and City Population Officers sa Region 6 sa ilang courtesy visit sa Iloilo Provincial Capital sa Huwebes. Kaupo ni Banyas sa Provincial Population Officer Raul Vuon Siperio sa pag-abi-abi sa mga bisita na ginpangunahan ni CPD6 Regional Director Harold Alfred Marshall. Ang pagbisita nagaserbe nga knowledge sharing activity nga nakasentro sa mga award-winning mga estratehiya sa Iloilo sa population kag development. Nagibman sa ilang itinerary ang pagbisita sa Balay Minerva Teen Center sa Iloilo National High School kag paglibot sa Population Office sa Banwasang Dumangas.
Ang Iloilo ginkilala sa 2025 bilang pinakamaayong nga local government unit sa pungsod sa pagpatuman sang population kag development program kag padayon nga magaserbe bilang national standard for sustainable human development. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginainganyo sang Civil Service Commission kung CSC Region 6 ang mga ahensya sang gobyerno sa rehiyon nga magpadala sang nominasyon para sa Gawad Lingkod Bayani tubtob Marso 31. Ang Gawad Lingkod Bayani isa ka tuigan nga pagpangita sang CSE sang mga outstanding government workers nga nagpangibabaw sa ilatag sa kapatag o kung nagserbe nga modelo sang dalayawon nga pamatasan. Sunod kay CSE 6 Acting Assistant Regional Director Andre Ladiguhon, may 3 ka award ang Gawad Lingkod Bayani nga ginalakipan sang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo nga nagakilala sang outstanding work performance kag kontribusyon nga may national impact. Gawad dangal ng bayan para sa performance ng extraordinary act o kung public service kag pagpakita sang exemplary ethical behavior. Kag ang Gawad Pag-asa para sa superior work performance kag outstanding contribution nga nakabenepisyo sa masobra isa ka departamento sang gobyerno. Dugang pa nila diguhon ang Human Resource Management Office o kung officer sang ahensya amo ang magapreparar sang nominasyon samtang ang mga private individual o kung organisasyon mahimo maghatag sang rekomendasyon. Lakib sa mga mahimo manominate ang tanan nga appointed official kag empleyado sang gobyerno sa Pilipinas o kung abroad, military kag mga kwalipikadong elected official. Pwede man ang posthumous nomination basta ma-formalize sa sulod sang 12 ka bulan halin sa adlaw sang kamatayon sang amo nga empleyado sang gobyerno. Ang mga tagaog sa anuman na sa 3 sa kategorya mahimo magbaton sang cash reward tubtob 200,000 pesos, gold gilded medallion, presidential plaque with citation, scholarship grant kag free one-time executive checkup. Magluwas diri ang mga tagaog sa idalom sang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo kag Gawad Dangal ng Bayan mangin entitled man sa automatic promotion o kung salary increase nga equivalent sa masunod nga mas mataas nga posisyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Antique nagpangaduha sa nationwide iodine deficiency sa lactating mothers sandig sa Iodine Global Network. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpangaduha ang Antique sa bilog nga Pilipinas sa iodine deficiency sa lactating mothers sandig sa Iodine Global Network. Sa 2019 nga pagtuon nakabalhag ang Antique sang 58 micrograms per liter lamang sa baylo sang 100 to 199 micrograms per liter nga husto nga iodine intake. Ang Zamboanga del Norte naman ang may pinakanubo nga may ara lamang sang 57 micrograms per liter. Ang datos ginpakigbahin ni Dr. Teofilo San Luis, IGN National Director, sa mga miyembro sang Provincial Nutrition Committee sa ginhiwat nga workshop agud magpasad sang resolusyon para masabat ang iodine deficiency sang Antique kag ang pagpatuman sang salt iodization. Suno kay San Luis, ang iodine deficiency associated sa lower IQ, ilabi na kung hindi maalalayan sang maayo ang bata sa una nga 1,000 nga adlaw sini. Sandig sa IGN, kapin 30 ka probinsya sa Pilipinas ang may problema sa salt iodization, lakip na ang Antique. Sa karon ginaduso sang IGN ang province-wide nga pagpatuman sang salt iodization sa pagpreparar sang pagkaon kag pagbaligya lamang sang iodized salt sa mga merkado sa idalom sang Act 8172 o ng Asin Law. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang refresher training course sa the operation and maintenance of rice farm machinery ang rice program kag engineering division sang Department of Agriculture Western Visayas. Ini ay kaduha nga batch sang paghanas nga gintamugan sang 25 ka partisipante halin sa Iloilo. Katuyan sa aktibidad gapas ang karon ang hibalo sa mga tagpasakop tuhoy sa husto nga paggamit kapag halong sang rice harvester kag transplanter. Ang training may araman sang hands-on demonstration sa Palakatian Irrigation Association, Cabugao Norte, Santa Barbara, kag sa Pagsangaan, Pavia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Rojas City naghiwat sang public consultation sa ginadusong nga adjustment sa market value sa mga propiedad sa syudad. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Naghiwat sang public consultation ang Rojas City Assessor's Office sa ginatuso nga 2026 schedule sang market values sa mga propiedad sa residential, agricultural kag commercial land. Kadungan sini ginkonsulta ang mga pumuluyo sang ila opinyon angot sa SMV para mangin balanse kag makadihon sang tikang agud indi mangintuman kabugat sa mga taxpayers. Suno kay Mayor Ronnie De Diva sang konsultasyon kabahin sa mga pamaagi antes ipasa sa Department of Finance para sa approval sini nga 2026. Pananglit maaprubahan ang ginaduso nga schedule sang market values maga-epekto ini sa tuig 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginparada ang 51 ka Carabao sa sudad sang Pasig sa giniwat nga karosa parada kag Carabao pagwapo-gwapo pagwapagwapa nga sa sudad sang Pasig. Ang kahiwatan kabahin sang 28th Foundation Anniversary kag Pintados di Pasig Festival 2026 sang sudad. Kada barangay sa Pasig City ang may tagsa nga karosa sakay ang mga muse. Nagbuylog man sa parada ang mga barangay opisyales tanod kagiban pa nga barangay worker. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. naghiwat sang dialogo ang Iloilo Science and Technology University kaupod ang Department of Social Welfare and Development o kung DSW Field Office 6 kagang United States Peace Corps may kang tanan sa pagpabakod sang ila partnership para sa pagpauswag sang komunidad kag pagtalakay sang youth empowerment sa pagdilipon ginistoryahan ang mga posibilidad nga kolaborasyon agud mapasangkad ang extension program kag mapauswag ang inklusibo nga kauswagan para sa kabataan, pamatanon kag mga pamilya sa partner nga mga komunidad. Ginbaunahan na Vice President for Research and Extension Dr. Carmelo Ambut, OIC Director for National and International Affairs Jessa Napone, Director of the Extension Services Division Dr. Adrian Viloso, kag University Extension Associate 1, Yaraman si Jody Fadulian, Partnership Focus and DSW Field Office 6, Abigail Espulgar sang Development Advocacy for Partnership Focus Iloilo, kag ama tiglawas sang Peace Corps, lakip ang Program Manager for Children, Youth, and Families nga si Ambit Yangko kauporagban pa nga volunteer. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, das 4:21 sa hapon. Kag amuyag to ang mabalita nga natipon sang Radyo Pilipinas News Team. Para sa Headliners was adlaw sang Biyernes, Marso 13, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Rocha Jones Otahero sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangintag balita, JP Hervas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Mayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Totohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang